tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang gusali sa New Delhi, India na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi bababa sa 21 katao. Agad na rumesponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat ukol sa mabilis na pagkalat ng apoy sa mataong lugar na ito. Sa ngayon, patuloy ang pag-apula at paghahanap sa mga posibleng biktima na natrap sa loob ng nasabing gusali habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga lokal na pulisya. Ang trahedya ay naganap sa kilalang komunidad ng Malviya Nagar na matatagpuan sa katimugang bahagi ng lungsod ng New Delhi. Ayon sa ulat ng pulisya, ang nasabing gusali ay mayroong isang restaurant sa ground floor nito at isang hotel naman sa mga itaas na palapag nito. Dahil dito maraming tao ang kasalukuyang naroroon nang magsimula ang sunog na naging dahilan upang mabilis na kumalat ang takot sa buong lugar. Kilala ang Malviya Nagar bilang isang mataong residential area na madalas tirhan ng mga mag-aaral at mga young professional dahil sa lapit nito sa mga universidad at opisina. Dahil sa densidad ng populasyon sa lugar na ito, naging hamon para sa mga biktima ang mabilis na paglikas ng sumiklab ang apoy. Ang masikip na mga daanan ay isa rin sa mga naging balakid para sa mabilis na pagpasok ng mga sasakyang pampagpapatay ng sunog. Nagsimula ang sunog nitong Miyerkules ng gabi kung saan mabilis na nilamon ng apoy ang buong istruktura mula sa ibaba pataas. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masiglang gusali ay napuno ng makapal na usok at naglalakihang apoy na nagdulot ng matinding panik sa mga residente at bisita. Agad na tumawag ng tulong ang mga nakasaksi habang sinisikap ng iba na lumabas bago pa man tuluyang mabarahan ang mga lagusan. Upang labanan ang lumalalang sunog, 8 truck ng bumbero ang mabilis na ipinadala sa lokasyon upang apulahin ang naglalakihang apoy na lumalamon sa gusali. Sa kabila ng masisikip na kalsada at makapal na usok, sinikap ng mga bumbero na maitatag ang kanilang mga kagamitan upang masimula ng operasyon. Ang kanilang mabilis na pag-aksyon ay nakatulong upang maiwasan ang pagkalat pa ng apoy sa mga katabing bahay. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng mga bumbero at rescue teams, mahigit 40 katao ang matagumpay na nailigtas mula sa loob ng nasusunog na gusali. Agad silang dinala sa mga kalapit na ospital upang mabigyan ng paunang lunas dahil sa nalanghap na usok at mga natamong sugat. Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalagayan ng mga biktima habang marami sa kanila ang kasalukuyan pang nasa kritikal na kondisyon. Ang mga larawan at video mula sa pinangyarihan ng insidente ay nagpapakita ng nakapanlulumong sitwasyon kung saan makapal at maitim na usok ang bumabalot sa buong gusali. Makikita ang mga bumbero na buong tapang na lumalapit sa naglalakihang apoy upang magbomba ng tubig habang ang paligid ay napuno ng ingay ng mga sirena at sigawan ng mga tao. Ang bawat sandali ay napakahalaga para sa kaligtasan ng mga biktima. Maraming tao ang nakitang nakabitin sa mga bintana ng hotel, desperadong humihingi ng tulong habang ang apoy at usok ay unti-unting lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding emosyon sa mga nakasaksi sa ibaba na walang magawa kundi ang magdasal at sumigaw ng mga salitang pampalakas loob. Ang kawalan ng sapat na fire escape ay lalo pang nagpahirap sa paglikas ng mga nakulong sa loob. Hindi naman nag-atubili ang mga lokal na residente na tumulong sa mga bumbero sa kanilang operasyon upang iligtas ang mga biktima sa loob ng nasusunog na gusali. Sila ay nagtulong-tulong sa pagdadala ng mga hagdan, pag-alalay sa mga nakaligtas, at maging sa pagbuhat sa mga sugatan patungo sa mga ambulansya. Ang kabayanihang ito ng komunidad ay naging malaking tulong upang mabawasan ang bilangan ng mga posibleng nasawi. Sa kasamaang palad, kinumpirma ng Delhi Police na hindi bababa sa 21 katao ang binawian ng buhay dahil sa matinding sunog na naganap. Karamihan sa mga biktima ay namatay dahil sa pagkakalanghap ng nakalalasong usok habang ang iba naman ay nagtamo ng matitinding sunog sa katawan. Kasalukuyan pang inaalam ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga nasawi upang maabisuhan ang kanilang mga pamilya. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga awtoridad ang eksaktong pinagmulan o sanhi ng sunog na nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Isang malalimang investigasyon ang kasalukuyang isinasagawa ng forensic team upang suriin ang mga labi ng gusali at alamin kung may naganap na short circuit o iba pang kapabayaan. Nangako ang pamahalaan na pananagutin ang sinumang mapatutunayang may kasalanan sa insidente.
Ayon sa mga ulat mula sa lokal na media, ilan sa mga naging biktima ng sunog ay mga dayuhang mamamayan na nagtungo sa India para sa kanilang medikal na paggamot. Ang balitang ito ay nagdagdag ng lungkot sa trahedya dahil ang mga biktima ay naghahanap lamang ng lunas sa kanilang karamdaman ngunit doon pa sumapit ang kanilang katapusan. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa kani-kanilang mga embahada para sa tulong. Maraming mga dayuhang pasyente ang regular na naglalakbay patungong New Delhi upang sumailalim sa iba't ibang medikal na operasyon at paggamot dahil sa murang gastos dito. Karaniwan silang nananatili sa mga malalapit na hotel o pansamantalang tirahan tulad ng gusaling na sunog habang nagpapatuloy ang kanilang therapy. Ang kawalan ng sapat na kaligtasan sa mga matitirhan ay naglalakay sa kanila sa mas malaking panganib. Ang New Delhi ay kilala bilang isa sa mga pangunahing sentro ng medical tourism sa rehiyon ng Timog Asya dahil sa makabagong teknolohiya at mahuhusay na doktor. Gayunpaman, ang trahedyang ito ay nagpapakita ng kahinaan sa aspeto ng infrastruktura at kaligtasan ng mga tinutuluyang pasilidad ng mga dayuhan. Ito ay inaasahang magdudulot ng panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa mga akomodasyon sa lungsod. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi sa pamilya ng mga nasawi sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na inilabas ng kanyang tanggapan sa platform na X. Sinabi niya na labis siyang nalulungkot sa pagkawala ng maraming buhay sa trahedyang ito at ipinagdarasal niya ang mabilis na paggaling ng mga nasugatan. Tiniyak din niya na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matulungan ang mga biktima. Bukod sa pakikiramay, inanunsyo rin ng opisina ng Prime Minister na ang bawat pamilya ng mga namatay ay makatatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 200,000 rupees. Ang halagang ito, nakatumbas ng humigit kumulang 2,088 dolyar, ay naglalayong magbigay ng panandaliang ginhawa para sa mga gastusin sa libing at iba pang pangangailangan ng mga naulilang pamilya sa India. Ang mga sunog ay karaniwang nagaganap sa India kung saan madalas na binabalewala ng mga nagpapatayo ng gusali at mga residente ang mga batas sa konstruksyon at kaligtasan. Maraming gusali ang walang sapat na kagamitang pang-iwas sa sunog tulad ng mga fire extinguisher, smoke detector at maayos na emergency exit. Ang paulit-ulit na trahedyang tulad nito ay nagpapakita ng talamak na kakulangan sa pagpapatupad ng batas. Maraming eksperto ang nagbabala na kung hindi babaguhin ang sistema ng pagpapatupad ng mga regulasyon sa kaligtasan, patuloy na may mawawalan ng buhay sa mga katulad na insidente. Ang katiwalian at kawalan ng regular na inspeksyon sa mga gusali ay nagiging sanhi upang mapabayaan ang kaligtasan ng publiko kapalit ng mas malaking kita. Panahon na upang magkaroon ng seryosong reforma sa mga pamantayan ng gusali. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan sa mga lokal na ospital ang mga sugatan na nakaligtas mula sa naglalakihang apoy sa Malviya Nagar. Ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho ng walang pahinga upang matiyak na mabibigyan ng sapat na pangangalaga ang bawat pasyente, lalo na ang mga may malubhang sunog sa katawan. Umaasa ang mga pamilya na makaligtas ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa matinding trahedyang ito. At iyan ang pinakahuling balita mula sa New Delhi, India. Patuloy naming susubaybayan ang mga pag-unlad sa investigasyong ito at maghahatid ng karagdagang impormasyon sa mga susunod nating pag-uulat. Ako ang inyong tagapagbalita, nagpapaalala na laging maging ligtas at mapagmatsyag sa ating paligid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating balitaan ngayong araw. Magandang gabi sa inyong lahat.